Welcome back to the show. Ang kwento po nating ngayon ay ang isang madamdamin at masalimuot na kwento ni Gigi at Steven sa bansang Poland. Sa gitna ng nagyayalong winter sa Warsaw, Poland, pilit na nagpapakatatag si Gigi. Bilang isang caregiver, ang tanging baon niya ay ang pangarap para sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Ang kanyang asawa na si Benjo ay naiwan sa bansa, ngunit imbes na itaguyod ang kanilang mga anak, nalunod ito sa sugal at pambababae. Ang bawat padala ni Gigi ay nauuwi lang sa bisyo, kaya naman ang puso ni Gigi ay tila naging kasing lamig na rin ng winter sa Poland dahil sa tindi ng sama ng loob. Dito pumasok sa buhay niya si Steven, ang anak ng matandang mag-asawang inaalagaan ni Gigi. Si Steven ay isang Polish gentleman, disente, tahimik, pero bakas sa kanyang mga mata ang pagod. Tulad ni Gigi, si Steven ay married din, pero ang kanyang asawa ay laging abala sa career at walang panahon sa pamilya. Nang unang magtagpo ang kanilang mga mata sa pintuan ng bahay, naramdaman ni Gigi ang isang uri ng respeto at init na matagal na niyang hindi nararamdaman mula kay Benjo. Ang trabaho ni Gigi ay hindi madali. Inaalagaan niya ang elderly parents ni Steven nang may tunay na pagkalinga. Mula sa pagpapakain ng mga ito hanggang sa paglilinis ng bahay, lahat ay ginagawa niya ng maayos. Kasama na rin doon ang pag-aayos ng mga gamit at damit ni Steven. Tuwing tinitiklop ni Gigi ang mga polo ni Steven, hindi niya mapigilang mapangiti. Ramdam niya ang bango at linis ng pagkatao ng lalaki na sobrang layo sa asawa niyang nambubugbog ng bulsa at damdamin. Napansin ni Steven kung gaano kamapagmahal si Gigi sa kanyang mga magulang. Nakikita niya kung paano sinusubuan ni Gigi ang kanyang ama at kung paano nito inaaliw ang kanyang ina. "You have a big heart, Gigi," madalas nasabi ni Steven sa wikang English. Sa tuwing maririnig ni Gigi ang papuri ni Steven, tila ba nawawala ang lahat ng pagod niya. Ang simpleng pasasalamat ng lalaki ay naging sapat na dahilan para mas lalong galingan ni Gigi ang kanyang paglilingkod sa pamilya nito. Habang lumilipas ang mga buwan, ang simpleng pasasalamat ay naging malalim na paghanga. Si Steven ay nagsimulang magdala ng paboritong pagkain ni Gigi o kaya ay tinutulungan nito ang dalaga sa mabibigat na gawain. "Rest for a while, I'll take over," sabi ni Steven. Ang ganitong mga eksena ay unti-unting naglalapit sa kanilang mga loob. Sa gitna ng kusina habang naghahanda ng hapunan, ang kanilang mga balat ay aksidenteng nagdidikit na nagbibigay ng kakaibang kuryente sa kanilang dalawa. Isang gabi, tumawag ang kapatid ni Gigi. Umiiyak ito dahil ang perang ipinadala ni Gigi para sa tuition ng anak nila ay pinatalo lang ni Benjo sa sabong. Masakit pa nito, nakita si Benjo na may kasamang ibang babae sa isang motel. Gumuho ang mundo ni Gigi. Habang umiiyak siya sa garden ng bahay ni Steven, lumabas ang lalaki at inabutan siya ng tissue. "I'm here, Gigi. You can tell me everything," bulong ni Steven. Doon ay ibinuhos ni Gigi ang lahat ng kanyang hinanakit. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman ni Gigi ang mga bisig ni Steven na yumayakap sa kanya. Isang yakap na puno ng proteksyon at pakikiramay. "I'm sorry you have to go through this," sabi ni Steven. Sa halip na lumayo, sumiksik si Gigi sa dibdib ni Steven. Doon niya nahanap ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Alam nilang pareho na mali dahil pareho silang married. Pero ang emosyon ay mas matindi kaysa sa kanilang mga panata sa kasal noong mga panahong iyon. Mula sa gabing iyon, nagbago ang lahat. Ang kanilang ugnayan ay naging tago-tago. Kapag tulog na ang mga magulang ni Steven at wala ang asawa nito, doon sila nagkakaroon ng oras para sa isa't isa. Magkatabing uupo sa sofa, magkahawak kamay, habang nagkukwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap. "I wish I met you earlier," madalas na sambit ni Steven. Ang bawat nakaw na sandali ay tila ba isang paraiso sa gitna ng kanilang mga komplikadong buhay at obligasyon. Hindi lang sa loob ng bahay ang kanilang pagkikita. Minsan, kapag day off ni Gigi, sinusundo siya ni Steven at dinadala sa mga liblib na parke sa Poland kung saan walang makakakilala sa kanila. Doon sila naglalakad ng magkahawak kamay,
Ninanamnam ang bawat sandali na tila ba sila ay isang normal na magkasintahan. Ang bawat tawa ni Gigi ay tila musika kay Steven, habang ang bawat tingin ni Steven ay nagbibigay ng bagong pag-asa sa nasaktang puso ng Pinay na si Gigi. Isang hapon, habang nag-aayos si Gigi ng mga damit ni Steven sa cabinet nito, pumasok ang lalaki. Niyakap siya nito mula sa likod at ibinurol ang mukha sa kanyang leeg. "You make this house a home, Gigi," bulong ni Steven. Ramdam ni Gigi ang pagmamahal sa boses ni Steven. Sa sandaling iyon, hindi na niya iniisip si Benjo o ang hirap ng buhay. Ang tanging mahalaga ay ang lalaking nasa harap niya na marunong mag-appreciate sa lahat ng paghihirap na kanyang ginagawa. Dumating ang gabi na umuwi ang asawa ni Steven mula sa business trip nito. Kailangang magpanggap ni na Gigi at Steven na walang anuman sa pagitan nila. Masakit para kay Gigi na makitang magkasama ang dalawa sa hapunan. Ang bawat honey o dear na naririnig niya ay tila patalim sa kanyang puso. Ngunit sa tuwing magkakasalubong ang kanilang mga mata ni Steven, nakikita niya ang lungkot at ang pangakong ikaw lang ang mahal ko. Ang selos ay naging bahagi na ng kanilang sikreto. Habang sinusubuan ni Gigi ang tatay ni Steven, pumasok si Steven sa kwarto. Ngumiti ang matanda at hinawakan ang kamay ni Gigi, tila ba botong-boto ito sa kanya para sa kanyang anak. "She is an angel, Steven," sabi ng matanda sa Polish. Napangiti si Steven at tumingin kay Gigi ng may malalim na kahulugan. Ang suporta ng mga magulang ni Steven, kahit hindi nila alam ang buong katotohanan, ay lalong nagpatibay sa loob ni Gigi na manatili sa tabi ng pamilyang ito. Isang araw, tumawag si Benjo para manghingi uli ng pera. Sa pagkakataong ito, hindi na nagtimpi si Gigi. "Wala na akong ibibigay sa'yo. Ubus na ang pasensya ko." Sigaw niya sa phone. Nagmura si Benjo at nagbanta, pero hindi na natakot si Gigi. Pagkababa ng phone, nanginginig siya sa galit. Agad siyang nilapitan ni Steven at pinakalma. "Don't let him ruin your day. You have me now," pag-aalo ni Steven. Doon naramdaman ni Gigi na handa na siyang talikuran ang nakaraan. Nagsimulang magplano sina Gigi at Steven. "I want to be with you properly, Gigi. I will fix my papers," pangako ni Steven. Alam nilang mahaba ang proseso ng annulment sa Pilipinas at divorce sa Poland, pero handa silang maghintay. Ang kanilang pag-ibig ay hindi na lang basta fling o panandali ang aliw. Ito ay naging isang seryosong pangako ng dalawang taong natagpuan ang isa't isa sa maling panahon, pero sa tamang pagkakataon ng kanilang mga buhay na puno ng lungkot. Isang gabi, muntik na silang mahuli ng asawa ni Steven. Nag-uusap sila sa kusina nang biglang bumaba ang babae para uminom ng tubig. Mabilis na nagkunwari si Gigi na naglilinis ng lababo habang si Steven ay nagbabasa ng dyaryo. Ang kaba sa kanilang mga dibdib ay tila sasabog. "That was close," bulong ni Steven nang makaalis ang asawa. Ang panganib na ito ay lalo lang nagpa-excite sa kanilang relasyon, pero alam nilang kailangan nilang maging mas maingat sa mga susunod na araw. Dumating ang Pasko. Malungkot si Gigi dahil malayo sa mga anak, pero sinorpresa siya ni Steven ng isang kwintas na may pendant na hugis puso. "This represents my heart, it's always with you," sabi ni Steven habang isinusuot ito sa kanya. Kahit tago ang kanilang selebrasyon, naramdaman ni Gigi na siya ang pinaka-espesyal na babae sa mundo. Ang puting snow sa labas ay tila naging saksi sa init ng kanilang pagmamahalan sa loob ng bahay na puno ng mga lihim at pangako. Isang gabi, kinausap ni Steven ang kanyang ina. Sinabi niya ang kanyang nararamdaman para kay Gigi. Sa gulat ni Steven, ngumiti lang ang ina nito. "I knew it, Steven. I see how you look at her. She is good for you," sabi ng ina. Ang pagtanggap na ito ay nagbigay ng lakas ng loob kay Steven na ituloy ang kanilang plano. Agad niyang ibinalita ito kay Gigi na hindi mapigilang maiyak sa tuwa. Ang pagkilala ng pamilya ni Steven kay Gigi ay isang malaking hakbang patungo sa kanilang kalayaan. Biglang nag-post si Benjo sa social media. Inakusahan niya si Gigi ng pagpapabaya sa pamilya at pangangalo niya, kahit wala siyang ebidensya. Maraming kamag-anak ang nag-comment at nanghusga kay Gigi.
Ang kapal ng mukha niya, siya ang nambabae. Galit na sabi ni Gigi. Pinayuhan siya ni Steven na huwag nang sumagot at manahimik na lang. The truth will come out, Gigi. Just focus on us, sabi ni Steven. Ang suporta ni Steven ang naging sandigan ni Gigi sa gitna ng online na panggugulo. Hindi na nakatiis si Steven at hinarap ang kanyang asawa. Sinabi niya ang katotohanan na hindi na niya ito mahal at gusto na niyang makipaghiwalay. Nagkaroon ng malaking away sa bahay. Nasaksihan ni Gigi ang lahat mula sa kusina. Natatakot siya para kay Steven pero hanga rin sa katapangan nito. I did it, Gigi. I'm moving out, sabi ni Steven matapos ang gulo. Ito na ang simula ng kanilang panibagong buhay kahit alam nilang maraming pagsubok pa ang kailangang harapin. Para iwasan ang mas malaking gulo, nagpasya si Gigi na lumipat muna ng ibang trabaho sa ibang lungsod sa Poland. It's better this way for now, sabi ni Gigi habang nag-eempake. Masakit ang kanilang pamamaalam pero alam nilang para ito sa kanilang kinabukasan. I will find you, Gigi, no matter what, pangako ni Steven habang hinahalikan siya sa noo. Ang distansya ay naging pagsubok sa kanilang katatagan pero ang bawat gabi ay ginugugol nila sa mahabang video calls. Lumipat si Gigi sa Krakow. Nagtatrabaho pa rin siya bilang caregiver pero sa ibang pamilya na. Masipag pa rin siya pero ang isip niya ay laging nasa Warsaw kay Steven. I miss you every single day, text ni Steven. Kahit magkalayo, hindi nagbago ang kanilang nararamdaman. Ang bawat sweldo ni Gigi ay itinatabi na niya para sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas para ayusin ang legal na aspeto ng kanyang kasal kay Benjo sa tulong pinansyal at moral ni Steven. Isang gabi, habang naglalakad si Gigi pauwi mula sa trabaho, nakita niya ang isang pamilyar na bulto ng lalaki sa tapat ng kanyang tinitirhan. Si Steven. Tumakbo si Gigi at niyakap ito ng napakahigpit. I couldn't wait any longer, sabi ni Steven habang buhat-buhat si Gigi. Ang gabing iyon sa Krakow ay naging puno ng saya at muling pagtitipon. Napagtanto nila na hindi talaga nila kayang mabuhay nang wala ang isa't isa at ang distansya ay lalo lang nagpaalab sa kanilang pag-ibig. Matapos ang ilang buwan, umuwi si Gigi sa Pilipinas para harapin si Benjo. Kasama niya si Steven bilang suporta kahit hanggang hotel lang ito. Sa tulong ng abogado, napatunayan ang mga pagtataksil ni Benjo at ang pagpapabaya nito sa mga bata. Nakuha ni Gigi ang custody ng kanyang mga anak. Free at last! Bulong ni Gigi habang hawak ang mga kamay ng kanyang mga anak. Ang takot na nararamdaman niya noon ay napalitan ng lakas ng loob dahil alam niyang may Steven na naghihintay. Nagtagumpay si Gigi na madala ang kanyang mga anak sa Poland. Tinanggap sila ni Steven ng buong puso, tila ba sarili niyang mga anak. Ang mga magulang ni Steven ay naging lolo at lola na rin ng mga bata. Ang bahay na dati ay puno ng lihim ay naging puno na ng ingay at tawanan ng mga bata. We are a real family now, Gigi, sabi ni Steven habang pinagmamasdan nila ang mga bata na naglalaro sa snow. Ang pangarap ni Gigi na maayos na pamilya ay natupad sa ibang bansa. Sa ilalim ng liwanag ng buwan sa Warsaw, muling nagsumpaan sina Gigi at Steven. I will love you in every language, in every country, sabi ni Steven. Si Gigi, na dating sugatan ang puso mula sa Pilipinas, ay natagpuan ang kanyang tunay na tahanan sa piling ng isang Polish gentleman na tumanggap sa kanya ng buo. Ang kanilang kwento ay isang patunay na ang pag-ibig ay walang pinipiling nasyonalidad o distansya, basta't may tiwala, respeto at tunay na pagkalinga sa isa't isa. Sana ay nagustuhan mo ang kwento ni Gigi at Steven. Kung gusto mo pa, please like and subscribe. Maraming salamat!